Habang nagmamaneho si Ram, mahigpit niyang hinawakan ng manibela. Iniisip ang bawat detalye ng mga nangyari. Hindi niya maiwasang magalit kay Sebastian. Hindi lang dahil sa mabilis tong paglimot kay Sabrina, kundi dahil sa kanyang pagiging sunod-sunuran kay Marcella, ang kanilang ina. Buti na lang talaga at nailayo ko na sina Sabrina at mga bata. Iniisip niya. Hindi niya hayaang masaktan ulit ang mga mahal niya sa buhay, kahit hindi pa siya mahal ni Sabrina. Buo ang paniniwala niya na darating ang araw na magbabago to, na makikita nito kung gaano kalalim ang pagmamahal at sakripisyo niya para sa kanila. Sebastian, Mama, kahit ano pang gawin niyo, hindi ko hayaang guluhin niyo pa kami. Bulong niya sa sarili. Habang papalapit na siya sa kanyang tinutuluyan, lumambot ang ekspresyon ni Ram. Makikita niya na ulit ang kambal ni Sabrina. Kung papayag lang si Sabrina na akuin niya ang mga bata, matagal niyang ginawa. Natatanong sa labas ng bahay ang mga bata nang dumating siya. Nakasalubong pa niya ang ibang manggagawa na kanilang poultry. Bago siya pumasok sa sariling bahay, dinaanan niya muna ang mga to at binati. Papa Ram! Nag-uunahang tumakbo ang mga to papalapit sa kanya. San po kayo galing? Si Mami lang naghatid sa amin. Alam mo po, Papa, sabi niyong isang mami sa akin, ang gwapa mo daw? Kwento ni Caleb. Pero sabi ko po, exclusive ka lang po kay Mami. Natawa siya sa sinabi niyang bata. Nilingon niya ang figura ni Sabrina. Nangungusap ang mga mata nito na waring niya ngangamusta. Maglaro muna kayo, mag-uusap lang kami ni Mami. Wika niya sa kambal. Sige po, Papa, manonood po muna kami. Paalam ni Calvin at saka hinila ang kapatid sa loob ng bahay. Kamustang lakad mo? Tanong ni Sabrina kay Ram, saka naupo sa upuan sa may coffee table. Napagod ako. Sagot ni Ram, umupo sa tapat ni Sabrina. Hindi pa rin mawala ang bigat ng damdamin sa kanyang puso. Tahimik na tumitig si Sabrina sa kanya. Ramdam ang alo ng tensyon na bumabalot kay Ram. Alam niyang may pinagdadaanan to. Napansin kong tahimik ka kanina. Ano nangyari? Hindi agad sumagot si Ram. Tinititigan niya ang mga kamay niyang nakapatong sa mesa. Iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang lahat. Matagal na niyang pinipigilan si Sabrina na malaman ang mga nangyayari sa pamilya ni Ram. Sa takot na guluhin ulit ang mga to, ang kanilang buhay. Ngunit ngayon, parang nagsisimulang kumawala ang lahat ng emosyon. Si Sebastian, mahinang sabi ni Ram. Kinausap ko siya kanina. Nagulat si Sabrina, bahagyang niya paayos ng upo. Anong sinabi niya? Ram sighed deeply, his fingers tapping lightly on the edge of the table. Ang dami kasinungalingan, Sabrina. Hindi ko akalain ganito mangyayari. Sinabi niyang patay ka na raw, na sumama ka sa ibang lalaki at iniwan siya. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa labi ni Sabrina. Bagamat matagal nang nangyari yun, ang mga alaala ng mga kasinungalingan at pananakit sa pamilya ni Sebastian ay sariwa pa rin sa kanya. Sinabi niya yun? Na iniwan ko siya? Tanong niya, nangingilid ang luha sa mga mata. Tumango si Ram. Oo. At ang mas masakit pa, kinain niya ang lahat ng sinabi ni Marcella. Hindi mo lang siya nagtanong, hindi niya man lang sinubukang hanapin ka. May halong galit at lungkot ang boses ni Ram. At sa halip na ipaglaban ka, nag-asawa na siya ng iba. 3 taon na silang kasal ni Raquel. Tahimik lang na nakatitig si Sabrina kay Ram. Ang sakit at galit na nararamdaman niya para kay Sebastian ay hindi may kakaila. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ram, ang kagustuhan nitong protektahan siya at ang kanilang mga anak, kahit pa mahirap. Ram, sabi niya na mahina, alam ko mahirap to para sa'yo, pero nandito na tayo sa sitwasyon na to. Ang mahalaga ligtas tayo, ligtas sa mga bata. Hindi sumagot si Ram, ngunit alam niyang tama si Sabrina. Ang kaligtasan ng kanilang mga anak ang pinakamahalaga. Ngunit hindi niya maiwasang madurog ang puso niya sa pag-iisip na ang kapatid niyang si Sebastian, na minsang inakala niyang kakampi, ay bahagi ng mga taong nanakit kay Sabrina. Alam kong hindi mo to gusto marinig. Dagdag ni Sabrina.
Pero kailangan natin tanggapin na may mga bagay na hindi na natin mababalikan. Hindi natin mababago ang nakaraan ni Sebastian, ni Marcela, o kahit pa ni Raquel. Pero kaya natin kontrolan ngayon. At sa ngayon, ang kailangan natin ay protektahan yung mga anak natin. Yun ang pinakamahalaga. Napabuntong hininga si Ram. Tama si Sabrina. Ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata ang dapat niyang unahin. Pero hindi pa rin maalis ang puot na nararamdaman niya para sa ginawa ni na Sebastian at Marcela. Kaya kahit ano mangyari, gagawin niya ang lahat para siguraduhin hindi na makakaabot pa mga to sa pamilya nila. Hindi kita hayaang saktan ulit, Sabrina. Sabi ni Ram ng may bigat. At hindi ko hayaan na makalapit sila kina Calvin at Caleb. Hindi ako papayag na guluhin nilang buhay natin. Ramdam ni Sabrina ang bigat ng salita ni Ram. Alam niyang handa tong lumaban hanggang sa huli para sa kanila. Ngunit kahit hindi niya lubusan maunawaan ang damdamin ni Ram para sa kanya, naroon ang tiwala at respeto na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Alam kong gagawin mo ang lahat para protektahan tayo, Ram. Sagot ni Sabrina nang may pag-alangan. Pero sana isipin mo rin ang sarili mo. Ayokong ikaw yung masaktan dahil sa galit o puot sa pamilya mo. Ngumiti si Ram, ngunit bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang tanging mahalaga sa akin ay kayo, ikaw at ang mga bata. Wala na akong ibang iniisip. Tumahimik ang paligid habang parehong naglalakbay ang kanilang isipan. Sa loob ng ilang sandali, pareho nilang sinubukan ang kabigatan sa sitwasyon, ang mga sugat ng nakaraan at ang tiyak na laban na hinaharap. Sa di kalayuan, narinig nila ang tawa ng mga bata mula sa loob ng bahay. Parang bigla silang nahugot mula sa kanilang malalim na pag-iisip at napatingin si Ram kay Sabrina na bahagyang umiti. Tara, pumasok na tayo? Sabi ni Sabrina, iniabot ang kamay ni Ram para patuyuin to. Naghihintay ang mga anak mo. Hinawakan ni Ram ang kamay ni Sabrina at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Tumango siya at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Sa kabila ng mga pasanin at mga bagay na nagkukubli sa kanilang mga puso, naroon pa rin ang liwanag na dulot ng kanilang mga anak. Pagpasok nila sa loob, agad na sinalubong sila ni na Calvin at Caleb. Tuwang-tuwa sa kanilang kwento tungkol sa eskwelahan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, ang bawat ngiti ng mga bata ay tila gumagaan ng lahat ng bigat ng kanilang nararamdaman. Papa, tingnan mo! Sigaw ni Calvin habang ipinapakita ang kanyang iginuhit. Ito tayo, ikaw, si Mommy at si Caleb. Tinitigan ni Ram ang drawing ng anak at hindi maiwasang mapangiti. Ang ganda naman, anak. Talaga, Papa? Tanong ni Calvin. Nagliliwanag ang mga mata. Oo naman, Calvin, ang galing mo. Sagot ni Ram, nakangiti at yakap ang anak. Si Caleb naman isumali na rin sa kanila at niyakap ang kanyang papa. Habang tinitingnan ni Sabrina ang eksena, ramdam niya ang init at pagmamahal ni Ram para sa kanilang pamilya. Alam niyang hindi perpektong kanilang sitwasyon, ngunit sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niya ang kapayapaan. Kahit hindi pa niya kayang bigyan si Ram ng pagmamahal na inaasahan nito, may parte sa kanya nagsisimula makaramdam ng paggalang at pagkilala sa kabutihan ng puso nito. Alam niyang handa tong ipaglaban sila hanggang sa huli at sa ngayon. Yon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Tama ka, Sabrina. Bulong ni Ram sa sarili habang yakap ang kanyang mga anak. Ito ang mahalaga, ang ngayon at ang ating pamilya. Pagkatapos ng ilang minuto na masayang kwentuhan kasama ang mga bata, napansin ni Ram na tila may iniisip pa rin si Sabrina. Sa kabila ng mga ngiti niya, habang nakikinig sa mga kwento ng kambal, alam niyang may bumabagabag dito. Nang matapos ang mga bata sa kanilang mga kwento, binigyan sila ni Ram ng pahintulot na maglaro sa kanilang kwarto. Maglaro kayo mga anak, huwag kayo masyado magulo ha? Bili ni Ram habang tumayo mula sa kinauupuan at tumango sa bintana. Nagmamasid sa labas. Na makaalis ang kambal, naging mas matahimik ang paligid. Ramdam ni Sabrina ang bigat ng hangin sa pagitan nila ni Ram, kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa.
Ram? Nagsimula si Sabrina. Mahina, ngunit puno ng determinasyon na kanyang boses. Alam kong malaking naitulong mo sa amin. Hindi ko alam kung nasabi ko na to na maayos. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa mga bata. Hindi madali ang pinagdadaanan natin, pero lagi kang nandyan. Napatingin si Ram kay Sabrina. Hindi niya inaasahan ng ganitong mga salita mula sa kanya. Bagamat palagi siyang nandyan para kay Sabrina at sa mga bata, bihira niyang marinig mula sa babae ang tunay na pasasalamat. Kadalasan ipakiramdam ni Ram na ang distansya sa pagitan nila ay malayo pa ring lampasan. Mahalaga kayo sa akin, Sabrina. Sagot ni Ram, hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Kaya kahit ano pa mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Tumango si Sabrina. Alam ko yun, Ram, pero natigilan siya. Tila iniipon ng lakas ng loob na sabihin ng mga susunod na salita. Pero hindi ko alam kung kaya kong suklian ang lahat ng kabutihan mo. Hindi kita kayang mahalin sa paraan na inaasahan mo. Nabigla si Ram, ngunit hindi niya pinapahalata. Matagal na niyang iniisip na darating ang ganitong usapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang inaasahan, umaasa pa rin siyang darating ang araw na magbabago ang nararamdaman ni Sabrina para sa kanya. Sabrina, simula ni Ram, dahang-dahang lumapit sa kanya. Hindi ko naman hinihingi na ibigay mo agad ang puso mo sa akin. Ang mahalaga lang sa akin ay nandito ka, kasama ko. Hindi ako nagmamadali at hindi ko itutulak ang nararamdaman ko sa'yo. Alam ko may panahon para sa lahat. Tahimik si Sabrina, ramdam ang bigat ng bawat salita ni Ram. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Alam niyang mabuti si Ram at totoo ang pagmamahal nito para sa kanya. Pero ang sugat sa kanyang puso ay malalim pa rin. Sugat na dala ng mga panloloko ni Sebastian at ng pamilya nito. Hindi pa siya handang buksan ng sarili para sa bagong relasyon. Kailangan ko pa ng oras, Ram. Wika ni Sabrina, maingat ang boses. Hindi ko alam kung kaya ko ba magtiwala ulit sa kahit kanino. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka mahalaga. Pero, nasaktan ako ng sobra at hindi ko payang magpatuloy sa ibang bagay. Ram nodded, his eyes softening. He understood where Sabrina was coming from, and as much as it hurt him, he knew he couldn't rush her feelings. Wala akong ibang hihingin, Sabrina. I'll give you all the time you need, he said softly, sitting beside her once again. Tahimik silang dalawa. Pareho nilang iniisip ang mga hinaharap nilang laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaraanan, naroon pa rin ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Kahit pa hindi ito isang mabilis o madali ang proseso, maya-maya pa, napansin ni Ram na tila nagiging tensyonado na ulit si Sabrina. Napatingin siya dito at nag-aalala. May iba ka pa bang iniisip? Naramdaman ni Ram ang kaba at takot na bumabalot kay Sabrina. Alam niyang tama to. Hindi magtatagal makakarating din kay Marcela ang balita tungkol sa kanya at sa mga bata. Malalaman ng mga to na buhay pa si Sabrina. Ngunit buo ang loob ni Ram. Alam niya na may mga bagay na hindi niya kayang pigilan. Pero gagawin niya ang lahat ng paraan upang protektahan ng mga mahal niya. Huwag ka mag-alala. Sabi niya na may determinasyon. Hindi ko hayaang makalapit sila sa inyo. Hindi ako papayag na guluhin nilang buhay natin. Kaya ko silang harapin. Kung kinakailangan, haharapin ko si Sebastian at si Marcela. Ram! Mahina ang boses si Sabrina, ngunit puno ng pag-aalala. Paano kung hindi sila tumigil? Paano kung pilitin nilang agawin ng mga bata? Nasa akin ang lahat ng dokumento. Legal ang lahat ng ginawa natin para itago ang mga bata. Paliwanag ni Ram. At wala silang ebidensya na buhay ka. Para sa kanila, Sabrina, ikaw ay patay na. Kung sakaling mang may gawin sila, hindi nila ako basta-basta magagalaw. Tumango si Sabrina, ngunit hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sana nga tama ka. Niyakap siya ni Ram. Kaya natin to, Sabrina. Kaya kong protektahan kayo hanggang sa dulo.
Gagawin ko ang lahat. Habang nakayakap si Sabrina kay Ram, naramdaman niya ang bigat na kanilang sitwasyon. Alam niyang mahalaga si Ram sa kanila, pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa sandaling yon, ramdam din niya ang kapayapaan sa yakap ni Ram, isang kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Lumipas ng ilang oras at bumalik na ang mga bata mula sa kanilang paglalaro. Agad na bumalik ang kasiyahan sa paligid ng bahay. Si Calvin at Caleb ay masayang nagkukulitan, tila walang alam sa mga problemang kinakaharap na kanilang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, ang mga ngiti at tawa ng mga bata ay sapat na para makalimutan muna ni Ram at Sabrina ang bigat na kanilang sitwasyon. Nang sumapit ang gabi, habang natutulog na ang kambal, muling nag-usap sina Ram at Sabrina tungkol sa kanilang mga plano. Alam nilang kailangan nila maging handa sa mga susunod na hakbang. Hindi sila maaaring magpabaya dahil sa bawat sandali, naroon ang banta ng pamilya ni Ram. Haharapin natin to na magkasama, sabi ni Ram habang magkasama silang nakaupo sa veranda. Tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan. Hindi ko sila hayaang guluhin ang buhay natin. Tumango si Sabrina, ramdam ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ngunit handa siyang ipaglaban ng kanyang mga anak kasama si Ram. Kasama kita, Ram, sagot ni Sabrina. Kasama ako sa laban na to.